tumutok lang kami, pandemic, kasi nga, lockdown eh. Tapos nung pandemic, ang dami na tayong mga kapwa mananahi nun na nag-vlog. So, ang dami ko ng mga naging kasama sa YouTube. Natuwa ako kasi dumami na yung mga mananahi sa YouTube. And for what reason, hindi ko alam kung ano yung rason talaga nila kung bakit sila nag-umpisa. Pero kung titignan nyo po, eto walang halong kasinungalingan to. Kung titignan nyo po, or kung matagal ko na kayong subscriber sa YouTube, lahat po ng naging kasabay ko na nag-vlog sa YouTube na tungkol sa pananahi ay tumigil na. Ay kung tatanungin niyo ako, sir, kumikita ka na ba? Kumikita naman. Maganda naman yung kita. Masasabi ko sa inyo na hindi ako kasing yaman ng ibang mga content creator dyan na namimigay ng kung ano-ano. Pero kahit paano, kaming pamilya, hindi kami nagugutom, nakakaipon, kahit paano, basta hindi ganun kalaki yung mga gusto namin bilhin, nabibili. So hindi ka mukha dati na talagang kung ano lang yung pinagtatrabahuhan namin, pampagkain lang, pang bills. Ngayon kahit paano, may sumusobra. Dahil kung ang iniisip mo, magbablog ako, hindi dahil gusto kong sumikat, kundi dahil gusto ko lang naman magkaroon ng extra income, wrong mindset na kagad. Wrong mindset nga, wrong action, wrong result. So magkakaroon ka ng maling resulta. Maniniwala ba kayo na 2018, 19, nag-start na tayo mag-vlog, di ba? So halos nasa 7 years na eh, yung proseso ng pagbablog natin. Pero bakit hindi pa ako sinyaman ni Ninong Ray? Ninong Ray, parang nag-start yan, pandemic lang eh. Parang mga kasabayan ko, Team Payaman eh. Nung umaangat ng Team Payaman that time, no? 2018-19 yan. Magugustuhan nyo tong kwentong to kasi usapang pera, kwentuhang pera. May mga follower kasi tayo na nagtatanong, paano nga raw ba tayo nag-umpisa mag-vlog at paano tayo nag-umpisang kumita sa pag-vlog? Kung mapapansin nyo po, kahit scroll down mo tong page natin, wala akong sinabi dyan sa pag-vlog o wala akong kinuwento dyan tungkol sa pera. Ngayon lang. Kasi naniniwala ako dun sa, sabi nga ng mentor natin, no, si Chinkitan, wrong mindset, wrong action, wrong result. Kasi na-experience ko na po yan nung 2018. Nag-start ako mag-vlog dahil sa pera. Kasi kasagsagan ng vlogging era nun sa YouTube eh. Dami nag-uumpisa, malaki raw ang kita. Nag-umpisa kami mag-vlog mag-asawa dahil malaki nga raw yung kita, maraming views. Hindi namin nakuha yun eh. Agad-agad sa YouTube. Hindi namin nakuha yun ha, agad-agad. Nag-upload kami ng 3 video 2018. Walang views, wala yung sinasabing kita, tinigil ko. Wrong mindset, wrong action, wrong result. Akala ko nun kikita, tinigil ko kaagad. So ayoko mangyari sa inyo yun. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ako post ng kagaya ng ibang content creator na post ng kinikita, kineme. Kasi once na kinikita yung pinagbasihan mo, talagang maiinip ka sa buhay. Maiinip ka dun sa resultang hinahanap mo. Dahil ang proseso ng vlogging is napakahaba in terms of kitaan bago ka kumita. Kung tatanungin niyo ako, sir, kumikita ka na ba? Kumikita naman. Maganda naman yung kita. Masasabi ko sa inyo na hindi ako kasing yaman ng ibang mga content creator dyan na namimigay ng kung ano-ano. Pero kahit paano, kaming pamilya, hindi kami nagugutom, nakakaipon, kahit paano, basta hindi ganun kalaki yung mga gusto namin bilhin, nabibili. So hindi ka mukha dati na talagang kung ano lang yung pinagtatrabahuhan namin, pampagkain lang, pang bills. Ngayon kahit paano, may sumusobra. So medyo maluwag, masaya ako kasi yung pagbablog, ito yung parang masasabi ko na passion natin, no? Na gustong-gusto kong gawin at the same time kumikita. Ngayon, kaya hindi ako nagpo-post ng tungkol sa pera. Sa kadahilanan, ayoko nga kayo na magaya sa akin nung nag-uumpisa ako. At least kahit paano way back that time natutunan ko na to na kailangan ko ituro sa inyo. Dahil kung ang iniisip mo, magbablog ako, hindi dahil gusto kong sumikat, kundi dahil gusto ko lang naman magkaroon ng extra income, wrong mindset na kagad. Wrong mindset nga, wrong action, wrong result. So magkakaroon ka ng maling resulta. Maniniwala ba kayo na 2018, 19, nag-start na tayo mag-vlog, di ba? So halos nasa 7 years na eh, yung proseso ng pagbablog natin. Pero bakit hindi pa ako sinyaman ni Ninong Ray? Ninong Ray, parang nag-start yan, pandemic lang eh. Parang mga kasabayan ko, Team Payaman eh. Nung umaangat ng Team Payaman that time, no? 2018-19 yan. Kita nyo naman, ang yaman nila no, kumpara sa akin. So, kung maiinip ako, kung titignan ko yung resulta dun sa time frame, yung pinagdaan ng taon, may inis din ako. Baka tinigil ko na. So, bakit nandito pa rin ako? Sa kadahilan ng ang vlogging, para sa akin ngayon, is hindi na lang tungkol sa pera. Tungkol to lagi dun sa mga nanonood sa akin. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lang ako ganong nagko-comment pero nagbabasa ako ng comment. Tuwan-tuwa ho ako pagka nakikita ko na yung ginagawa natin ng vlogging, so yung tutorial, ina-appreciate nung mga nanonood. So naniniwala ako na
kung pera ang magiging batayan mo sa pag-uumpisa sa kahit anong bagay, once na hindi mo makuha yung pera, ititigil mo yan. So that's the reason why kung matagal ko na kayong follower dito sa Facebook, kung matagal ko na kayo lalong subscribers sa YouTube, nung nag-umpisa kasi ako, masasabi ko na hindi naman to sa pagbubuhat ng bangko. Masasabi ko na isa ang Team Buenaventura sa pioneer ng tutorial. Sewing tutorial na nagtuturo ng pananahi sa vlogging dito sa Pilipinas na nagbablog. No? YouTube time pa. So, that time, nag-start ako mag-focus sa vlog 2019. Tumutok lang kami, pandemic, kasi nga, lockdown eh. Tapos nung pandemic, ang dami na tayong mga kapwa mananahi nun na nag-vlog. So, ang dami ko ng mga naging kasama sa YouTube. Natuwa ako kasi dumami na yung mga mananahi sa YouTube. And for what reason, hindi ko alam kung ano yung rason talaga nila kung bakit sila nag-umpisa. Pero kung titignan nyo po, eto walang halong kasinungalingan to. Kung titignan nyo po, or kung matagal ko na kayong subscriber sa YouTube, lahat po ng naging kasabay ko na nag-vlog sa YouTube na tungkol sa pananahi ay tumigil na. Ako na lang po yung naiwan. Actually, yung YouTube, hindi ko nga ganong na-uploadan eh. Nag-shift lang ako sa Facebook. No? Siguro, isa yung pagmamahal dun sa ginagawa ko. Kaya kahit paano, nagtuloy-tuloy tayo. And at the same time, isa yung kita rin. Kasi hindi naman tayo magtutuloy-tuloy kahit mahal mo yung ginagawa mo nang walang kinikita. Kasi lahat naman tayo may pamilya, lahat tayo may mga bills na binabayaran, no? Lahat tayo kailangan kumain. So, hindi pwedeng basta passion, gusto mo lang yung ginagawa mo nang walang kitang bumabalik. And nagpapasalamat ako kay Lord nga na tinuro sa akin dun sa vlogging journey namin na itinuro niya sa atin yung mga tamang tao na dapat mong pakinggan. Unang-una, Melvin Blue TV. Nalulungkot lang ako hindi na nagva-vlog yung tao, yung pinakaunang mentor ko na matatawag. Kasi sila yung nagturo sa akin na hindi lang tungkol sa pera yung pagbablog. Passion talaga yan. So, and ayun, nagkaroon ng realization. So, nagtuloy-tuloy ako sa pagbablog. Ikalawang masasabi ko na mentor ko, Manong Bluetooth ng YouTube. Nalulungkot din ako, hindi na rin nagbablog yung tao. Pero isa ako sa mga natulungan nito in terms of kitaan naman. Isa sa mga sinabi ni Manong B dati na hindi ko malilimutan dapat talaga o dapat daw yung hanap buhay mo is ma-incorporate mo dun sa vlogging. Kasi ang pagbablog nga in terms of ads, akala kasi nung iba na mga nag-uumpisa ngayon, ads lang yan yung kitaan sa pagbablog. Maraming malawak yung sakop ng vlogging kung gusto mong kumita. And isa lang yung nakikita madalas ng mga tao, yung ads na tinatawag. Which is kung tatanungin mo yung mga lalaking content creator, Ninong Rai, Tim Payaman, Kulokoys TV, so ano pa ba pangalan, Kapimpin, no? Kung tatanungin mo sila, small amount na lang yung nakukuhang pera niyan sa mga ads, pero more on endorsement na sila. Kung mapapansin nyo, no? Eh, hindi naman ako kasing sikat nila, sino magpapa-endorse sa atin, di ba? Wala. So, paano tayo kikita? So, doon ako lamang sa parte na kung ikukumpara mo sila sa kanila, lamang ako sa part na salamat kay Manong B na na-incorporate ko umpisa pa lang yung hanap buhay dun sa pagbablog. Na isa sa mga naalala kong sinabi ni Manong Bluetooth sa members only live namin nun. Nagbayad ako, members only live. Isa sa mga sinabi niya noon na kailangan makaisip ka talaga o makahanap ka ng produkto na willing yung mga follower and subscriber mo na bayaran na manggagaling sa'yo. Give and take. Ibig sabihin, may ibibigay ako sa inyo na mapapadali yung buhay nyo na willing kayong bayaran. Isa sa mga pinagkakitaan natin nun talaga na hindi ko inakalang mangyayari, Shopee. Yung pagbebenta natin ng patterns. Hindi ko siya inasahan way back that time eh. Hindi ko nakita yung potential. Pero nagtuloy-tuloy, alam mo yun, iba talaga gumalaw si Lord eh. Nagtuloy-tuloy siya. Kasi that time, nung nag-Shopee kami, may kwento rin to sa YouTube, mapapanood nyo naman. Nung nag-Shopee kami, nung nag-start kami mag-Shopee, ang goal o purpose lang nun is yung mga follower natin o subscriber natin sa YouTube. Ang dami nanghihingi kasi ng pattern that time. Pengi ako ng mga pattern nung ginagawa mo. Eh, syempre, hindi naman ako kumikita sa YouTube that time eh. Hindi naman ako kumikita sa YouTube that time. May ads na pumapasok, oo, pero hindi ganun kalaki para makapagpamigay-pamigay tayo, hindi ganun. Hanggang sa yung mga request mula sa pahingi is naging pabili. O sir, kung hindi mo pa kaya magbigay, baka naman pwede, pagbentahan mo na lang kami ng murang pattern. So, naalala ko pa yan na ang nangyari is,
Ang very goal lang nung time na yon, yung short, kung naalala nyo pa yung short kids, no? Sabi ko nung time na yun, sige, bili tayo, hanap tayo ng mabibila ng pattern, sabi ko sa asawa ko. Kasi ang dami nating follower na gusto ng murang pattern. Parang pamasko ko lang sa kanila kasi nag-start kami yata January. Medyo late na yung pamasko. Sabi ko sa mga subscriber ko noon, o sige, gawan ko kayo ng pamasko. Gumawa kami noon, 4 na pattern. Diyan kami nag-umpisa. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pattern na yan. Short kids pattern, yung mga basic short na pambahay. So, naalala ko yan, pinost ko 50 pesos eh. Oo. Bino nyo 4 na pattern, no? Ah, hindi, 5 ba yun? 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8. 5. 5 pattern, 5 size. So, parang XS, small, medium, large, XL. So, 5 size yan. Naalala ko nun, bumili pa kami nun, maliliit na pattern pa yung binibili namin that time, yung ganito kalaki. Eh ngayon kasi lalaki na ng pattern paper natin eh. That time, sabi ko sa mga subscriber natin sa YouTube, o sige, parang pinakapamasko ko to sa inyo, inaral namin yung Shopee no, kung paano kami magpo-post eh. O, pinakapamasko ko sa inyo to. Hanggang maubos lang tong isang rolyo na to, bebenta ko to 50 pesos, 4 na pattern that time. So, parang nakapagbenta kami ng pattern no. Nagulat ako dun sa nangyari. So, that time, sabi ko, isang roll yung pattern lang to. Pag naubos, okay na. Ngayon, wala pang isang linggo naubos yung isang roll yung pattern. Ang dami umorder nun eh, yung short. Then, daming nagalit. Nag-comment. Isa ngayon lang namin napanood yung video eh. Bakit wala na yung short? Parang ubos na. Sabi ko, sige po, teka lang po. Eh, syempre, daming mga subscriber tayo nun na nagalit na hindi sila nakakakuha. Parang ano rin ako nun eh, yung sabi ko, ay, nakakahiya. Madaming parang hindi nakakuha. Hindi naman masabi mo nagalit, pero parang sabi nila, bakit wala na? Akala ko ba hanggang maubos yung isang rolyo? Hindi nila alam, ubos na. Eh di gumawa ako ng panibagong video. Naalala ko nang gumawa ako ng panibagong video. O sige, bumili pa ako ng isang rolyo. Ayan, nakita nyo isang rolyo, ubos na. Bumili pa ako ng isang rolyo. O sige, yung sa mga hindi nakahabol, eh umorder na. Kasi pag naubos talaga to, magpo-focus na kami sa Tiangge. Parang ganun yung sinabi ko. Kasi nagtsatiyanggi ho kami. Siyempre, kailangan ho namin manahi para kumita. Doon ho kami kumikita eh. Siyempre, iba yung pattern eh. Pamasko ko lang yun, wala kami kinita doon eh. Isipin nyo, 50 pesos lang yun ha. 5 pattern. Naggugupit ka, nagsusulat, bumibili ka ng materyales, bumibili ka ng packaging, nagpapadala ka sa Shopee. So, wala talaga. Kahit try nyo, 50 pesos na 5 pirasong pattern, walang matitira. So, way back that time, sabi ko nga, gusto ko lang yung mga follower, subscriber natin sa YouTube. Hanggang sa hindi namin namalayan na nakailang roll yun na kami, 3, 5, tuloy-tuloy pa rin yung order, nagkaroon ng request. Pang matanda naman na short. Pang matandang short pattern naman, pang babae, pang lalaki, dress, t-shirt, and the rest is history. Hanggang ngayon, nagpa-pattern pa rin po tayo. Nadagdagan na yan ng sewing accessories. Kasi daming mga nasa probinsya, sir, magbenta ka naman ng sewing accessories. Kailangan namin dito yan, wala kami mabila ng mura. Wala kami mabila na legit supplier sa online. Nakapagbenta na tayo ng makina. So, unti-unti, nare-realize ko na salamat kay Lord talaga. Inuro tayo sa mga tamang tao. Melvin Blue TV, Manong Bluetooth talaga. Salamat kasi nga, siya yung nagsabi na kailangan ma-incorporate mo yung hanap buhay mo dun sa pagbablog kasi hindi naman tayo kikita niyan sa ads. Kasi mapanlin lang po yung mga content creator. Tatandaan nyo. Hindi ko nila lahat, sorry. Pero in terms of money, mga content creator, pag nag-post na ng pera, ang very goal niyan is maghanap ng attraction. Teka, papanoorin mo kasi maraming pera. Paano kaya sila kumita? Hindi naman nila kinuwento yung journey. Gaano katagal nila ginawa ito? Ang problema naman sa mga Pilipino, no offense po, Pilipino din po ako, medyo tamad ho tayo mag-aral. Tamad ho tayo sa proseso. Gusto natin, parang nag-umpisa tayo ng Lunes, possible Martes sana kumita na ako. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, wrong mindset, wrong action, wrong result. So, nung papasalamat tayo kay Chinkitan dun sa mga sinabi niya na yun. Basta, na-meet ko na in person si Chinkitan sa isang seminar. Kasi kung tatanungin nyo naman ng mga vlogger na kumikita ngayon, ewan ko lang kung magsasabi sila ng totoo. Napakahabang proseso niyan bago sila kumita. So, mapapayo ko lang sa inyo. Huwag nyo umpisa ng isang bagay nang dahil sa pera. Mali na kagad yun. Maniwala kayo, lalong lalayo yan. And salamat sa mga follower natin na sumusuporta sa mga produkto natin. Kasi kung di naman nasuportahan yung mga produkto namin, hindi kami nagtuloy-tuloy. Salamat. Maraming salamat po sa inyo talaga. Thank you so much. So yun, maraming salamat sa pakikinig. Nagkwento lang ako ng konti sa vlogging journey natin. Hanggang ngayon,
masasabi ko na hindi ganun kalaki yung kinikita natin sa ads. Pero kung tatanungin mo kung magkano kinikita ko sa YouTube, ito totoo to. Dito ko lang sa video na to ikukwento. Every 2 months, kumikita ako sa YouTube ng 5,000 pesos to 6,000. Wala akong ginagawa dun. Kahit tingnan mo yung mga upload natin. Minsan nag-upload lang ako once a month, re-edit video. Para lang ano yung algorithm niya. Hindi mawala ng, kumbaga hindi mawala ng upload. So, ganun lang. Minsan nga, every 2 months na ako nakakapag-upload eh. Pero wala na akong ginagawa doon. Kasi kung titingnan mo yung YouTube channel natin yan, siksik liglig, umaapaw na yun. Ang dami ng tutorial yan. Almost 300 to 500 na. Kasi ang tagal na nga natin nag-start eh. 2019 nag-start na tayo. Live nga natin almost 800 yata. Oo, kung bibilangin mo yung mga live natin doon, napakadami. Sa Facebook, magkano kinikita namin sa Facebook? Monthly din. Facebook monthly may 5 to 10,000. Recent lang ang sinuweldo namin sa Facebook is 11,000. Tapos nagkasabay yung YouTube, sinuweldo kami dyan ng 6,000. Tapos next month, wala akong sweldo sa YouTube next month eh. Kasi nga, may threshold yung YouTube eh. Also, Facebook naman, $100 bago ka sumahod. So, every month sa YouTube, ang nagiging sweldo ko dyan is $40 to $50. Pinakamalaki na yung $60 every month. So, wala akong ganong ina-upload doon. So, ma-check nyo yan sa YouTube natin, Team Buenaventura. Check nyo. Then, sa Facebook, kung mapapansin nyo sa Facebook na ipopost na yung negosyo, doon kami kumikita. Kahit pa paano. Sa hanap buhay namin. Nagbebenta ng pattern, sewing accessories, mga makina. Doon kami kumikita kahit pa paano. Pero sa ads, sa Facebook, 5 to 10, kita ko monthly. Pero hindi siya bumababa ng 5,000. Nakukuha ko naman yung threshold monthly. Siguro sa Facebook, parang nasa 1 year na yata kami tuloy-tuloy sumusweldo. Bracket nun is 5 to 10,000. Kasi yung threshold niya is $100. So, ano yun, nasa 5,000 to 6,000 pesos as of now. So, hindi kami bumababa ng $100. Parang almost, or 1 year na. Then, ang pinakamalaki natin sinweldo sa Facebook, nasa 20 plus. Yun yung, hindi siya lagi, pero nakakachamba tayo minsan ng ganun. Last month, parang 11 or 13,000 yata. Nito lang nakaraang buwan. Nagastos na kasi kaya hindi ko na maalala eh. Sa YouTube naman, ang YouTube natin, dito ko lang kukwento to sa video na to, no? Ang YouTube natin, every 2 months. Nung nag-start kami sa YouTube, kasagsagan ng pandemya, kada buwan yun may $100 kami. Then parang 2023 yata o 2024, every 2 months na kami sumusweldo. Kasi nga may threshold na 100. So parang hindi namin nakukumpleto yung $100 ng 1 month. So parang every 2 months siya. So parang minsan sa isang buwan, $40 to $50 lang, $60. Then mapukumpleto siya sa another month. Tulad last month, sumweldo kami sa YouTube nitong November. Ngayong December pa naman, wala tayong sweldo sa YouTube. So baka by January na kami sumweldo ulit ng $100. So ayun, maraming salamat sa inyo. Kung may mga tanong ka tungkol sa vlogging journey natin, try mo itanong dyan, susunod na vlog pag-usapan natin. So ayun, maraming salamat. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. Kasama ang buong Team Buenaventura. Follow for more. Subscribe nyo rin yung YouTube channel natin, ha, Team Buenaventura Sewing is Life. Nandyan lahat ng mahahabang tutorial video na pwede nyo panoorin pag-umpisahan sa hanap buhay. No? Sa Facebook kasi short form eh. Also, Shopee, Lazada, TikTok, makikiusap ako. I-follow nyo. I-follow nyo. Thank you so much, Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. Follow for more.